bagets, so mga bagets. Super rank yung mga bagets. So, bagets here. Mga bagets. Super follow lang sila. Super, yung mga afam. Ewan ko. Shala ng mga bagets. Pack na pack. It is, mga bag swap. Me to do things. O, diba? Shala ng mga tao dito. Okay. Paano ba pumunta dun? Sa Laupas. Parang dito pumunta. Okay. Sobrang ganito pala ka-safe dito sa Singapore. Imagine, walang security guard sa mga buildings, offices, at saka sa mga coffee shop or sa mga restaurant. Diba? As in, wala makikitang security guards. Diba? Tapos wala nga ako nakitang at di nyo nga ako makita ngayon. Ganun ka-safe dito. Charot. Hindi, I mean, wala talaga. Tapos napansin ko rin, wala rin mga traffic enforcers dito. Diba? Ganun ka-safe dito sa Singapore. Ganitong oras, walang diba? Walang mga security guard. Ang saya. Ayun, malapit na ako. Yes, nagugutom na ako. Sana mayroon pang bukas sa Lau Pasat. Diba? Na pwede natin makainan. Sobrang nagugutom na ako. Pero nabusog naman ako sa kinain namin ni Ma'am Crisel. Kaya lang syempre pahinga ako, natulog, pagising ko ay nagugutom ako. Tapos meron ako may mga bagong housemate si Kuya. Diba? May mga na-force evict. Yan. So, ito yung binili ko for my midnight snack. I am fried xiaolong bao, and is this parang pork dim sum. Then ito is iced tea na may something. Then chili oil for xiaolong bao. Masarap siya, siguro 7/10. Parang siya, tea na may ganyan, no? So, parang prutas. Ayan. So try naman natin yung xiaolong bao. Ay, try ko. Hindi ko pa nararamdaman yung anghang, pero okay siya. Parang 7/10 din. Dami na pala. 8 pieces for $7.40.
kapal ng wrapper. Tapos, maliit yung parang dumplings. Then yung sauce, hindi naman siya ganun kaanghang. Tapos medyo maasim-asim. Feeling ko parang may kalamansi. Yung chili oil, hindi naman ganun kaasim. Ay, hindi. I mean, hindi ganun kaanghang. Let's try fried xiaolongbao. Oh shit, nali ako ng shoot. Baligtad pa lang yung chopsticks ko. Kuha tayo. Okay, let's try Xiao Long Pao. Masarap pa rin natikman ko sa Taiwan na Xiaolongbao. Masarap pa rin. Dito parang 5/10. Bubusog na ako. Lychee. May lychee siya.
Nicolas. Tapos, goods na ako. Pasok na ako. Sobrang galing dito sa Singapore, di ba? Pag kumakain ka sa mga ganito, after mo kumain, itong mga to, ay mga pinagkainan na yan, kailangan mo siyang iligpit by yourself. Tapos ilalagay mo siya doon. Diyan. Lalagay mo siya diyan. Para daw sa mga susunod, para daw yun sa mga susunod na kakain o gagamit ng table. So, ganun sila ka-discipline dito. So, kahit tourist ka, kailangan mong i-follow yung rules doon. Ang galing. Kaya sa Pilipinas, hindi ganyan. Iiwan ng mga customers yung mga pinagkainan nila sa table. Tapos, hindi lang yun basta iniwan na sabog-sabog yung mga kanin sa mesa. So, ibig sabihin lang nun, hindi ganun ka disiplinado yung mga Pilipino.